Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let, kailan ang dating ng presidente sa Pilipinas? Walang binagit-lakay kung ano yung kanyang ETA, pero pauwi na sa presidente. At gaya nga ng inaasahan, nanawagan ng kapayapaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rehiyong nasa gitna ng gulo. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly, sinabi ng Pangulo na kaisa ang Pilipinas sa panawagan ng international community sa mga bansang sangkot sa giyera na igalang ang international law at bumalik sa negotiating table. Iginiit nito ang agaran at kinakailangang aksyon para sa kapayapaan sa Middle East, sa Ukraine, Sudan, Democratic Republic of Congo, Sahel, Yemen at Myanmar. Pakinggan natin yung bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos. These tragedies need to stop. Innocents must be protected and their basic needs immediately provided. And for the wider region, the Philippines joins the international community in calling for restraint, de-escalation, and cessation of hostilities. As ASEAN Chair, the Philippines led the issuance of the ASEAN Foreign Minister's Statement on the situation in the Middle East, reaffirming the obligation of all states to resolve differences through engagement and to protect civilians and civilian infrastructure in armed conflict consistent with international law. And as we call for the end of conflict around the world, we also urge all parties to these conflicts and the international community to address the catastrophic humanitarian situation arising from such conflicts. The safe, free, and unimpeded flow of humanitarian aid to people in need is not. Yan lakay yung bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos sa United Nations General Assembly. Let, sinipon nga ba? Sinisipon nga ba ang presidente? Ayan. Abay, grabe yung baga, Bibs, ha? Ayan. Abay, talagang yun yung napansin ng mga tao. Kahapon yun doon sa nauna niyang talumpati, doon sa 70th session on the status of women. Bakit? Dalawang beses ba siya nag-speech sa? Hindi ko zinum yung video. Hindi ko zinum yung video. Pero kasi doon na gumamit siya ng panyo. Yan, nagkakuna sa ilong. So, yun yung nakita doon sa video. Grabe yung kumakalat sa social media ngayon eh. Ewan ko lang kung AI yun o sa galing ng AI ngayon, di mo na malaman kung ito ba ay totoo o nilalait lang ang presidente ginagawa ng kahiyan. Ang bira talaga, habayan din natin ano ha. Yung pag napagtripan ka nga naman ano. So anyway, so okay naman daw. Okay na ang sipon ng presidente. Ba kulang lang sa white flower 'yan? Oo, lakay at saka malamig daw. Sobrang lamig daw. Ganun ba? O kaya kulang sa Vicks Vaporub? Kapag malamig ang panahon, di ba? Umuubo si sipon, ganyan. Ayan. Pero wala naman sakit ng presidente bukod sa sipon? Wala lakay. Wala naman. Pero anong sabi ni Secretary Dave Gomez saka Yusek Claire, ha? Hindi naman tumulo ang sipon ng presidente kasi mga grabe tumamaan talaga natin ano. Ayan, di mo tuloy malaman kung ganun ba talaga o wala, natural naman na sinisipon tayo. Ayan Kaya yung i-close up pang ganun pa ipakalat ano ha? Bira naman kayo, masyado kayong pilyo. Ayan Okay, so ayan, pinanindigan din ng presidente na hindi tayo babalik sa ICC, International Criminal Court, Miss Let? Oo, hindi pa nagpag-uusapan sa ngayon lakay. So, hindi pa nagbabago yung posisyon ng presidente. Ayan, okay. So, ano pa ang latest, so ano pang nako nating benepisyo sa biyahe ng presidente sa Amerika bukod din sa pagtatalumpati doon sa New York, UN? Kinausap na mga negosyante, mga investor doon at nagpaplano silang mag-expand ng kanilang operasyon dito sa Pilipinas. Ang pinag-uusapan, ang binagay ni presidente nasa $200 million yan. Oh, ayan. Kapag natuloy. Kung matutuloy, ayan.
Eh, Sana matuloy kasi ano daw yan lakay, mga 2,000 trabaho din para sa mga Pilipino. abay, sana nga bumalik na ang kumpiyansa sa atin eh. Kaya lang marami natakot ng mga foreign investors dahil nga sa corruption dito sa ating bansa, sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Oo, na ang tugon naman ng Palasyo Lakay ay nakikita rin naman ng mga investor yung pagtugon ng pamahalaan dyan sa isyong yan. Na kaya lang mabagal. Ala pang nahuling malaking isda. Ayan. Anyway, sige. So kailan balik ng presidente? Umalis na siya doon. Bukas, darating na siya rito. Teka, Miyerkules na ngayon eh. Huwebes. Ngayon Lakay, mamaya. Wala Mamaya. nang nabanggit pang oras kung anong oras talaga yung exact ng dating niya. Pero pauwi na. Ayan, pauwi na ang presidente. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Good morning, balik sa Lakay. Dummy.